face ng game number 2 sa pagitan ng Fnatic Onyx Philippines at Smart Omega. Matutuldukan ba o patuloy na aarangkada ang win streak ng Ayoko Super na Family? mag-nostra pag itong dalawang team naglalaro. Yun na lang gusto ko sabihin. Pero gatot ang binan. At saka Yabi. Yobi, no? Ano kayang iba first pick nito? Uy, sila nagban ng Phobius. Paunahan sa Edith to. Edith, Khalid, Julian, Or Nolan. Ling first pick ulit? Actually, pwede gawin ng F-top dito. First pick yung Ling. Ah, funny! Hindi naban na. Naban na. Sorry. Kasi Na-excite emotion. ako. Klaro, tayo. Sumakit ang ulo ko. Na-excite kasi ako eh. Sobrang taas pa ng pitch eh. Bali. Feeling ko Tig yung next ban ng Omega dito. Pag binan nila yung Tig, pwede makuha ng F-top yung Ling, and then Omega could answer up with Harith Edith. Cho din yata. Pwedeng i-first pick. Matapang kaya yung FNOP na gano'n, no? Ooh! Na ano Ito na nila, yun. nakita nila. Kaso, kay F-top ang Edith. Edith. Masyado maaga pag-alis, madami na may mga hero. Ay, hindi. Ito wala nakaban. Naban din ba? Laro tayo. Sorry. Sumakit ang ulo ko. Na-excite kasi ako eh. Edith, Julian, Nolan, yan yung first 3 picks possibility for Hero F-top. agad for King Kong, no? Oo. Unless gusto nilang kunin kagad yung Khalid. Why not? Why not? Pero No, sabi Why ko not, why not? Coach? Why Oo, not? Coach Wine. By the way, chika ko lang si Coach Wynette kasi pag nasa caster's desk, rinig na rinig, Oo. talagang ang dami niyang nababanggit na hero. Talaga? Oo, kahit yung Akai, nung day na yun, hindi niya na ginamit, pero nababanggit na niya. Yeah. Ayun, yung mga ganyan, no, sinasabi niya, ito yung gagawin natin pag kinuha na to, ganyan. Ayan, Edith yung kinuha ng F-Nop. Sa Smart Omega, pwede nilang kunin dito yung Julian, either Julian or Nolan. Feeling ko sa Smart Omega, kahit wag muna silang kumuha ng hero for Okir eh. Oo, mamaya na. Para, di ba ganun yung ginawa na ano kanina ng Onyx? Para Yeah. hindi siya matalo doon sa lane. Kasi pag natalo yung mid mo, Yep. mahirapan mag-rotate sa ibang lanes. Ang mahirap lang doon, though, kapag di nila kinuha yung Vexana rito, makukuha ng F-Nop. And alam naman natin, Super Prince. Medyo Oo trip nga na pala. trip niya rin yan. Ang worry mo naman is, yung point ni Shante, kapag kumuha ka ng Vexana rito, or like Valentina, Aurora, Ganun na naman. magluluwi bigla yung F-Nop. Loyi nga. Yeah. So, kunin mo na yung Louie. O Luyi, parang yun yung better option para dito sa Omega. Tapos kung magluluyi, parang baka makakita tayo dito ng mga Lolita. Ay, Oh, Nolan Harith. What? Harith against Edith? Always on the way. Ay, nagmatilda. Pospor. Pospor Ay! yan. Pospor Matilda yan. Ay! Yay. Tapos ano pala to, hindi mo pa sure kung kay King Kong to. Not unless. Yeah. Alpha XP. Oo. Grabe. Oo, yung naka-revitalize, no? Sakit na. Ang sakit nakakatakot. talaga ng ulo ko. Ano may nakakatakot dito sa Matilda ng F, no? Pag ito naging Pospor, pag tinignan nyo yung hero tabs, nasa assassin ng Matilda. Yung Matilda na yan, kaya mang one-hit ng hero niyan. Oo. Yung Nolan, yung Harith, hindi ligtas dyan. Kahit sabi mo may shield yung Harith, hindi enough. Tapos, Depende pa rin naman, pwede pa rin naman siya mag-flask. Pero True. usually yung mga Matilda natin, full magic build eh. tapos nagamit na nito ni Super Friends. Yeah. Pati ni Sanji. Pati ni Sanji. Tapos yung Alpha din, nagamit na rin siya ni Kirks. Kaya nasabi natin na hindi natin sure kung saan pa ba talaga mamaya Yeah. pag ikutin pa nila yung Kasi tatlong yan. sabi nila saan ba ito patungo? Hindi ko na kasi alam. Pero alam natin kung saan mapupunta ang second phase ng draft kasi sa panahon ngayon, Khalid ang pinili dito ng OMG. Arlot ban? Kailangan nilang iban yung Arlot. Pag hindi, baka lumusot. Could be played on the XP. Tapos gawin nilang roam yung Edith. Actually, kahit nga hindi mag-flex ng XP yung F-Nop, enough na yung Edith dun sa Khalid lane. It's just that maganda, I think, na gawing roam yung Edith. Kasi nakaka-banter din yan versus the Nolan. Uy, Happy Teacher's Day po sa lahat ng mga guru dyan na Happy nanonood. Teacher's Day to Happy you. Teacher's Day to you. Yan, maraming salamat po sa mga guro na Ay. nagtuturo. Wait, Cho ban? Baka lumusot pa yung Cho unless gusto ko rin ng Omega yung Cho. But then again, pag kinuha na yung Cho, Arlot naman yung makukuha ng F-Nop. My dream. Ang daming gano'ng ka. Ah, That may ganyan tayo kay Brigitte, no? oo nga. Oh, ang dami. Binili ko kanila yung show. Kukunin nila yung Cho. I think Cho or Ruby for Omega. Actually, dinigyan ako today Ruby pala. Cho, I think. Cho, kailangan nila yung hard lockdown versus the Alpha. Di pwede mabuhay ito ng matagal. Oh, tsaka yung mapalayo niya yung mga ano. Nag-Franco. Lock-on pala, no? Kadya Franco naisip ko kasi Gusto may nga ng Matilda Alpha din yun, yung mga Franco. Ano yung idea kasi ng Franco, pag may humok ka, di ba yung kampi mo nagkukumpul-kumpulan? Sesitang kayo niyan. Babalik buhay yan. Pag di mo nakagat-agad. Ano kaya ang hero? I think Cho, kasi pag hindi baka kunin ng F-Nop. Ang problema naman nila doon, again, pag kinuha nila yung Cho, may Arlot yung F-Nop, and then possibly, Matrix for Kelro? Alam mo, mabibigla ako dito kapag biglang pumili ng... Cho. Ayun, show na nga. Bea. Dito na natin malalaman kung sang roles talaga mapupunta yung mga heroes. Or Claude kaya.
ni King Kong. Pwede rin, may Ay, ni... Ni Kelra, Kenra. no? Pwede rin Pure Heroes. Pero I think Arlott. Arlott ba yan? Ano? Paano kaya kapag nagsisilyon Claude ulit sila? Pwede. Sobrang sakit na yan. Hindi na yan kaya mahirap Chodo. na mag-sustain. Hindi, naka-juicing tapos Bruno sabi. Ay, ang ganda rin yan. Ang ganda rin yan. May Matilda yung Bruno. Ang huling gumawa nito, Ilalak Aurora. na. Ang huling gumawa niyan, Aurora. Ayan na. Ayan yung Matilda Bruno. Turn flight. Naku po, kailangan nila protektahan yung Harith. Tapos, kung ikaw ngayon yung side ng Omega, mag-heart tank ka pa ba? Ay, hindi. May chow na pala. Mage na lang. Mage pala kulang nila. Lohi. Farsa. I will find a Farsa o way, Eve? even when Bibig the stars sana. forlorn. Nagbig sana. Kailangan lang talaga tumama lahat, mga Deadly Crush, lahat, as much as possible. Tsaka, more on burst talaga, pa nagkataon. Ngayon, ang magiging difficulty dyan ay in terms of burst, I guess, Nolan lang yung maasahan nila. Kasi in a way, feel ko halos DPS pa din na mako-consider yung Oh. Arit eh. Enough naman actually yung DPS dito ng Omega, pati yung initiation nila. Ang worry ko dito is yung shields na manggagaling doon sa Matilda. Tsaka again yung early game presence ng ni Kelra dito. Even though mataas yung early to mid game potential ng Smart Omega. Yung towers kasi, yung Bruno, hindi naman niya kalaban yung ano eh. Hindi naman niya kalaban yung... Khalid, ano pala? Khalid Rome. Ooh. Akala ko Khalid na XP. So, Marami bago man pa to. tayong inakala, kailangan na nating malaman kung ano ang mangyayari sa game number 2. This is FNOP and OMG. Casters, pasok. Maitatala na ba ang kasaysayan sa larong ito? O papatagalin pa ba ng lason patungong game number 3? Welcome to game 2 of this best of 3 series para sa highlight match of this Saturday night special. Muli ako nga pala si Umi, kasama dito si Burrito at kami ang magiging casters nyo for this match. Fnatic Onyx kontra Omega, nakaisa na ang Ethnop. Isang hakbang na lang para sa Fnatic Onyx Philippines, pero parang pipigilan yan ng Khalid ni Chak Mamba. Bago na naman. Iba na naman. Nakita na natin yung Khalid Rome kahapon. Pero this time around, ang pipiloto naman ng Khalid Rome na yon ay si Chakno. Oo, kakaiba ito kasi again, akala nga namin, actually nag-uusap tayo habang nagda-draft. Akala natin, Chakno Cho. Oo, yun nga, excited na ako eh. Diba? Kaabang-abang talaga yun. Pero ito yung maganda kapag may hero ka na may damage din. No, at saka mabilis ding umikot. Pero ito na nga, speaking of pag-ikot, tamang ikot na si Jack Mamba. Nagamit yung kanyang flicker. Walang Cyclone Eye doon sa tagbo na iyon. Pero may Oh, pag-aray, no. nakuha pa yung Green Camps. Tsaka agaran siyang makaka-level 4 dito right after na makuha niya itong monster camp na to. Si Andorio ay kailangan mag-iingat at mukhang nahintay naman niya. Okay, inabutan nata siya dito. Pero doon yung tatlong ikot mula dito kay Jack Mamba. Habang si Atoy Ar ay pumasok na rin. Nakadalawa ka agad. Ayan na, the one-man army. Atoy Army, pumasok na. And napakasakit talaga ng Jeet Kundo. Kapag sumabog pa kasabay ng Concussive Blast in the earlier levels of the game, ganun talaga kasakit yun, yung magugulat kayo, half HP agad. Ngayon ko lang na-realize, one-man army, meron palang ganun. Oo, si Atoy Atoy, Ar. si Kasi di ba, men, ang kapalitan niya dati si General Delar. Oo, Dilarmy. Delarmy. Tapos ngayon siya na yun. Ay. One-man army, Atoy Army. Iba talaga si Atoy Arno. Alam mo, hindi naman babalik na rin yung pangalan at tawag sa ganyan. Ayan na nga yung sipa, nagkakawin mula dito kay Atoy Arno. Reverse mula dito sa Smart Omega. Ay talagang napagtagumpayan nila na tunawin itong si Brusco. Men, parang napikon na siya. Kanina daw, utility yung binigay sa kanya. And this time around, siya na ang nagpupul ng trigger. Paulit-ulit siya naghahanap ng play. At mukhang si Kirk naman nakakanilang isusunod. Okay, wala rin naman sipa dito itong si Ryota. Ngayon, Kirk versus Ryota, hampasin lang. Pero ang sakit din ng damage habang nag-transform na rin kagad into Primal Rat. Ay, Ayun nagamit lang! din yung Eternal Guard! Flicker out mula dito kay Kirk habang dito na si Jack Mamba. Nagamit na rin ko yung Raging Sandstorm. Nagabang si Atoy Ar, available na ganyan sipa. Nasipa na nga kagad dito si King Kong. Ngayon naman ay mapapatalon with the Spirit of Alpha. Pero atras na muna ng Fnatic Onyx PH. Mukhang mainit ang show ng Omega ngayon at yung Turtle ay mapupunta din sa kamay ng barangay. At yung early game nila ay ramdam na ramdam talaga natin the Khalid and the Cho. Dalawa sa mga malalakas na early game heroes ngayon sa loob ng ating meta. Yeah, actually nakakita na nga tayo ng mga ban Khalid eh. And yan yung rason kung bakit talaga inaalis yung Khalid ng kahit sinong team na nakikita natin ngayon si MPL Philippines. Speaking of nakikita, going for something na na-item itong si Jome. And kailangan nilang makauna or kailangan ni Jome makauna dito kasi alam naman natin na Makati talaga itong Harit. Oo, alam naman natin kapag mid-game na ang Harit talaga ay nagsashine. Pero si Kenra delikado, papasukin ni Chakno. Pero Grabe. agarang pagpasok din at counter set Ganda! mula kay Brusco.
Ganda ng bawi ni Brusco doon, hindi nakatakas. Itong si Chaka Nu. Ngayon naman, may bawi din naman na gagawin na rotation dito ang Smart Omega. Okay, binabantayan din ni Okir. Itong si Andorio para nga naman mapayapang makakuha ng kanyang purple buff. Isang minuto pa naman para dun sa next na objective. Kailangan din kasi na Nolan yan. No? Alam naman natin na hindi ito kasing kailangan ng lane. Kumbaga, okay lang magbigay ng purple paminsan-minsan. Pero nice to have. Mas marami kang dash kapag may purple buff ka as a Nolan. At ngayon si Ryota, ito na yung makikita natin kung bakit nga ba binibig ang Cho against the Edith. Oo, ang hirap din talaga ng tapatan din. Yun na nga, speaking of tapatan, natapatan din. Itong si Chaknu, ikalawang death para dito kay Jack Mamba. Ngayon naman, Wow! kagad yung Crimson Beacon, papasok pa nga doon kay Okir. At buti na lang ay nakatakas din ang ilan sa mga members dito ng Smart Omega. Ilang segundo para doon sa next na objective. At yung mga energy seeds ay pawala na rin naman. Grabe no, pinang-iiwas niya yung Crimson Beacon para makalabas doon sa fracture ng isang Nolan. And this is just the micro ability na meron ng Fnatic Onyx. Nakita din natin yan kanina nung iniwasan ni Kenra yung pag-engage ni Chakno doon sa may bandang itaas. Pero baba muna tayo. It will be the turtle, the second turtle of the game, kung saan mukhang sabay naman dadating ang dalawang jungler pero mas kontrolado ng Fnatic Onyx ngayon. Okay, papabayaan nila yung top lane. Medyo mahirap ito habang si Eagle naman mula dito kay Brusco, napalayo siya. Pero yung Sipa, Wow! sakto lang doon sa jungler ng Fnatic Onyx Philippines. Libre ata ang pagong para sa kupunan ng Smart Omega. Nakakuha pa rin ng isa. And Andorio at ang buong kupunan ng Smart Omega ang lumamang doon. What a play coming in from Ryota. Nahanap niya si King Kong. Yes, nauna ang Fnatic Onyx doon sa turtle na yun. Napakaganda na ng pwesto ng Fnatic Onyx. Pero nakahanap ng angulo si Ryota na nawala, na displace doon si King Kong at rumekta na sa burst damage ng Omega. Kaya naman papasok na sila sa loob ng jungle at agarang lalabanan ng ganyan-ganyan lang. Mali yata ang pasok dito doon sa jungle na. Isipin mo tumatambay na ang Smart Omega dito. Wala pa mayroong Sipa dito si Abra. Sino kaya sisipahin? Kaya ay mamamatay. Ando na nga yung Sipa. Ngayon si Jack Mamba kumaabante. Bang! From Andorio, nakadalawa na agad ang pangungot na kulot. At aatras muna ang Smart Omega. 2 for 2 exchange pero mukhang naagaw ang orange buff. Andorio naman ngayon ang nag-iinit at mid lane naman ata ang gusto nilang sunod. Papasukin niya nga ba? Hindi na pala. Grabe, napakatapang ni Andorio na nakakuha na nga siya ng dalawa doon. Pero si Joma ay pumapasok din. Napilitang i-force yung Zaman Force doon. Pero again, walang makukuha na nakabayaran itong Smart Omega against Fnatic Onyx. Hawak ng Omega ang laro ngayon. It is a 1.6k gold lead na dalawang turtle na rin ang kanilang nakuha. Napakaganda ng kanilang early game. And I think Andorio is having one of the best games so far sa series na to. 2-0-5 right now. 100% kill participation para dito kay Andorio. Pero karamihan ng mga play nila ay nagsisimula sa mga trigger ni Ryota. Oo, napakaganda talaga ng mga sipa niya dito. Nakailan na itong si Atoy Ara. Even Chakno, hindi yun yung maganda no? Kaya lang may off-cam kill at natunaw ng bigla. Itong si Super Prince, 3-0-5 para kay Andorio. Napaka-rare nun, men. Napaka-rare na mamatay lang ng bigla si Super Prince. Nang ganun pa kabilis. Chakno nandun sa may bandang likod. Iikutan na ni Brusco pero lilipad din palayo. Hanggat ngayon hindi pa bumabagsak ang mid lane turret pero lipat na muna doon sa may bandang itaas. Dalawang tore ang kukunin ng Smart Omega kapalit ng isa sa baba. Grabe yung pagsakal na ginagawa dito ng Smart Omega against sa Fnatic Onyx Philippines. Kaibahan sa mga usual na hero kasi ni King Kong. Itong hero niya medyo one-dimensional. No? Unlike sa ibang mga assassin na pwede ka maging flexi-flexi, kuha ka ng mga dash-dash mo. No? Pero ito kasi isa lang Spear of Alpha in the afternoon. Wala kang pantakas kundi yung guiding wind lang. Speaking yung pantakas, tingnan natin kung makakatakas nga ba si Kirk. Sisipain pa ba? Ayan na nga. Ayun nga, pinagtulong-tulungan ng apat na miyembro dito ng Smart Omega. Bagong barangay, lumuwi na rin si Jack doon. Pero hindi naaabutan si Kirk at si Brusco. Ngayon naman, sa may bandang ibabaw na parte, andito rin si King Kong at si Super Prince. Masakit na rin yung damage dito ni King Kong. Pero kaya kasing indahin ni Jack tsaka ni Atoy Ari. Napakaganda ng early game ng Omega ngayon. Hindi lamang nila nakuha ang tatlong turtles, kundi nakakuha na rin sila ng mga crucial na pick-off sa mga primary targets ng Fnatic Onyx. Katulad na lamang ni King Kong at pati na rin ni Super Prince. Gusto ko yung nabanggit mo kanina, no, Burrito, na very one-dimensional lang isang alpha. Pag pumasok siya, yun na yun. Kailangan makakuha siya ng kill. Kailangan may matamaan siya. Hindi siya katulad ng mga ibang ginagamit ni King Kong na pwede pang bumalik at pumasok ulit. Oo, at saka yung macro, no? Yung macro na pinag-uusapan, for example, in Ling, na pwede kang mag-split wish if ever manalugi na kayo sa early portions, o kaya yung isang Fanny na pwede kang gumalaw-galaw kung saan mo man gustong puntahan. Pero ito kasi kailangan pa ng alalay ni Brusco. And hindi tayo sanay na nakikita itong si King Kong na gumagamit ng gantong hero. May mga experimentation pero feeling ko naman alam nila yung direksyon kung saan patungo itong lineup na ito. Panigurado praktisado. Pero again, yung specialty talaga yung inaabangan natin dito. No? Ryota! Yan ang specialty kasabay pa nga doon ng Eternal Guard. Hindi na naman
Sumasapak dito si King Kong. Ngayon naman ay mamamatay din si Chakdu. Atras muna dito ang Smart Omega. Andito din ay yung mga backpad dito ni Super Prince. But then again, namatay na naman for the 4th time. Sobrang crucial nito at si King Kong 4 na beses nang namatay. King Kong for Chaknu ang naging trade ng Omega. At napaka-worth it nun kasi kung roamer para sa jungler, especially if paparating na yung Lord, napaka-importante ng jungler mo, yung buhay ng jungler kuno. And Sobra. for Omega, dahil nga napatay nila yung jungler ng Fnatic Onyx, sisimula nila yung Lord. Ang tanong ay, hahayaan ba sila? Sino kayo makakuha nito ngayon naman? 5,000 na lang yung buhay ng Lord Andorio. Malayang makukuha yung Lord na yun. Chom! Habang Chom! si Chom, ang kanilang nagiging puntinan, nakapatay na nga dito si Gala. Pero ito na, Oh, yung wow. sikat ng Smart Omega. Bago pa Ay! pero sinarko dito ni King Kong. Tatlo na tumumba sa kanila pero may magkakaroon pa ba ng casualty. Smart Omega humahabol pa rin. Atoy Ara yung matras at nakaligtas ang 3 miyembro dito ng Smart Omega. Naging 3-4-2 pa ang exchange. Nakuha ng Omega ang Lord at magagamit pa nila dahil mabubuhay din si Jom 5 seconds from now. Ngayon isipin natin, no, mag-what if muna tayo dito. What Burrito. if? What if may item si King Kong doon? What if nakuha ni King Kong yung mga buff niya ng mas maaga? Kung tumama sa tatlo, ganun kataas yung damage niya. Makikita natin no, sa Infinix instant replay natin, yung burst damage na galing sa Omega. Yes, pero yan, no, kung may item siya dyan, men, that could have been a very different fight para dito sa kumunan ng Fnatic Onyx. Pero dahil nga nilugi ng Omega, ay nabuhay sila doon. Yun yung sinasabi ko na parang yung condition yung condition ng lineup ng Fnatic Onyx Philippines, alam nila. And alam din nila na may kabiti na dahil nga medyo na-delay na 4 na beses na namatay si King Kong dito, pero hindi pa huli ang lahat. Oo. Hindi pa huli ang lahat para sa Fnatic Onyx Philippines and ng Smart Omega, kailangan lang nilang i-capitalize yung lead na nahawakan nila dito. Grabe, pati ba si Kelra naka-roam boots? Talaga? Ha? Oo nga, naka-roam boots. Ewan ko, kay misip problema na ni Midnight mamaya yan dahil ang Lord ngayon ay nandun sa may bandang itaas. Mukhang papasok na nga rin ng Omega at hindi agad nila itutuloy ang laban na to. Pero papasok na si Chuck! Ayun nga, napasiba na nga rin at yung Eternal Guard ginagamit na mula dito kay Okir. Yung Lord ay natunaw na rin bigla ng Fnatic Onyx Philippines. And again, kailangan mo nang umatras ng mga Sonics. And ang nakikita ko lang dito kung bakit naka-roam boots to, kasi kailangan nila ng gold eh. Di ba nga pag nakakakuha ka ng assist, may extra gold yun? Oo, tsaka alam ko pag nalagpas 8 minutes naman na, makukuha mo yung mga pachepe-chepe ng mga minion. Ginto, oo. But then again, no, dahil nga may 3 roam boots tayo dito, mamaya malalaman din natin kay Midnight. Huwag na natin Alam niya hanapin. yan. Alam Alam niya nila yan. yan. May oras siya para mag-research habang nangyayari ang ang larong ito. But right now, for Omega, hawak pa rin nila. Hindi naman lumalaki ng lagpas 5,000 ang kalamangan. Pero si Ryota, nag-aabang, na-flash Titan, Andorio, tatama sa 2. Okay, nag-burst na dito si Andorio and this time, si Crimson Beacon yung nagamit na din Super Prince. At yung knock-up mula sa Fnatic Onyx Philippines. Pero nagamit na rin yung Wave of the World para kay Kelra. Naramdaman nila yung damage. No! Pero si Andorio, kamunti kang pang mamatay. Bumikat, men. Nagulat ako. Gulat pumasok doon sa tumayagon na. Tapos isa pang, hindi ko alam yung klase? angulo ng ibang klase, men. Parang kung normal na tao yung sumubok nun, baka namatay na ng unang pasok pa lang eh. Ibang klaseng sukat. May iniskwala yun eh. Iniskwala. Sumalalala, no? Uy, wait lang. Si Jack Noy, medyo lumalapit na nga rin. Napadasal na rin ng saglit. Habang si King Kong nagamit din yung Spear of Alpha. Si Ryota, sino kanya magiging target? Sino kanya masisipat? Si King Kong nga sinipan niya doon. Si Andorio ay buhay pa rin. Pero si Jack Mamay kailangan umatras. Ito ata ang Ayun na. na mga naapi. Andito na ang Fnatic Onyx at pasugod na nga rin. And this time, Smart Omega, kailangan nilang umatras. Kulang sila ng isa. Ayun, no. Pagkakataon nila na huli si Andorio at kailangan lang dumas. Super Prince, Bruce Goy nandito na rin. At pagkakataon nila na i-press ng mabilis yung Lord. Bumabakat na ang bola ni Kelra, men. Oh, no. Ang sakit na ng mga crit. At parang ganun lang, Luminous Lord secured para sa Fnatic Onyx. At bukang nawawala na yung lead na hawak ng Omega kanina pa. Grabe, ang laki ng tulong no, nung shields na inaibibigay ni Brusco dito with that guiding wind. Hindi lang yun eh. Kasi again, nasipa kanina si King Kong, kaya lang ang problema, paatras ng Smart Omega. Dahil nga sa ginawang pag-frontline dito ng ni Kurt at ni Brusco. At eto na yung mga kidlat, available pa yan ha. Available pa, pwede nyo pang kunin yan. At hindi lamang yung sa FNOP, no, ang dami pang mga recall na pwede nyo kunin. Pero mukhang makakatakas dito si Atoy R. Ang Lord ay nasa may bandang ibaba, Ryota. Sumasayaw sa kamatayan, pero mukhang biniro lang niya. Binibiro lang talaga, pero again, kasaysayan ang maitatala sa araw na ito. Mapuputol nga ba ang win streak o mapagpapatuloy yung 14-0? Yung Lord ay nasa may bandang ibaba. Super Prince, imagine mo isang POV.
isa kang Zushin at nag-check ka ng bush. Ganon ka katapang. Libreng-libre lang, oh. Tingnan mo, Ayan, walang mana cost. Walang Kapag mana. pag nabawasan yung mana mo, may tao. Oo, ibig sabihin meron taong nakaabang doon. At nakita mo rin naman doon sa may ibabaw mo, di ba, na kung sinong hero Oo. yung nakaabang doon. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-abante, ah. Nandyan pa rin ang Lord. At tandaan natin, wala pang team sa buong history ng MPL ang nakaka 14-0. Kung matapos nila ang larong ito sa game number 2, sila ang magiging pinakaunang team na gagawin yun. Okay, kailangan mag-recall. Lahat ng mga members dito ng Fnatic Onyx Philippines may ginawang split push. Ang itong si Andoryu. Pero mapipigilan nga ba dito ni Super Friends? Atras na muna sila. Again, Smart Omega. Nandun na sila sa nandun na sila sa Rurok. Kaya na sana nilang umabante dito. Kaya lang ang nangyari, ang Fnatic Onyx Philippines, kaya lang napukaw yung Parang attention nila naudlot kay eh. Andoryu, di ba? And at this point, Omega lamang pa rin naman sila ng 1,000. Kailangan lamang nilang mahanap si Kelra. Yeah. Dahil sa totoo lang, napakasakit na ng Bruno na to. Nakita natin kanina na kapag free hit siya, 2 hits, 3 hits lang, grabe na yung mga crit. And for Omega, kung hindi nila mapipigilan agad si Kelra, that just might be the story for them. Yeah, and isa rin sa mga nagiging rason dito yung 3-man Purify mula sa Fnatic Onyx Philippines. Alam nila, naiintindihan nila yung idea na ang daming crowd control ng Smart Omega. Pero paano nga naman maglaland lahat ng mga crowd controls na yan? Kung si Atoy R, ipili lang din yung kanyang sisipain kasi tatlong naka-purify yan, no? O kaya nga parang si King Kong lang talaga ang target na pwede niyang sipain na panigurado ay walang panakas dahil pang-engage din yung Speed of Alpha. Oo. Yun din lang ang panakas niya. Purple, mukhang nandyan na rin nagamit na rin ang ultimate ni Super Friends pero Purify. umaharap si Joma. Okay, na-purify na rin si Jom. Naku po, natunaw ni King Kong. And this time, andito na at nanggigigil na mga Sonic si Atoy R. Ang kanila pinupuntira dito pero nandun yung Crimson. Oh. And this time, ay makakapatay ng dalawa. Itong si King Kong. Andito na nga ang Fnatic Onyx Philippines. At ang history ng 14-0 ay kumakatok na rin. Wala silang mga minions. Wala dito, silang pero minions! lumalaban pa rin ang Smart Omega. Hihinga muna sila. Makakahinga pa ang barangay. Hindi pa muna maitatala. Kailangan pang hintayin ang perpektong moment para tapusin na ito. 5 Okay. segundo para kay Joe. Magiging sapat ba ang depensa ng barangay? Okay, may mga minions sila dito pero pumasok si Super Flames with a Crimson Beacon. Pinitpit itong si Okir. Burst from Andoryu. Nakapatay ng isa si Okir. Pero kailangang umatras ng Joe! Fnatic Onyx. Andito na si Joe. Tinamaan ni Jack sa likuran. Tatlo ang tumpa. Fnatic Onyx. Kailangan lang umatras. Depensang Marino para sa Omega. Pero yan na nga, bumabakat na ang bawas. Kelra, barangay, sino ang mananaig? Nakasipa na rin si Atoy R dito. Kailangan ng matras ng Fnatic Onyx Philippines. Nag-iisa na lang si King Kong. Si Kelra dito sa may bandang ibaba. Papunta pa rin dito si King Kong at apat na ay napatumpa. Pwede nilang ituloy yung Lord or kung ano man ang magiging desisyon ng Smart Omega. Kamunti ka nang matapos ng Fnatic Onyx. 14-0 na sana pero nabitin sa minions. At parang ganun lang ay nakuha na naman ng barangay ang Lord. Hindi pa ito yung 18-minute Lord. Pero yung idea na hawak niyo yung Lord at mabubuhay na kagad. Malaking importansya ito para sa Smart Omega Fnatic Onyx Philippines. Mabubuhay naman at magiging kompleto ang kanilang mga kupunan dito. Ang buong kupunan ng Fnatic Onyx. Ang kailangan lang nilang gawin, patamain lahat ng skills na kailangan nilang ipilad. Kumakatok na kanina ang Fnatic Onyx sa base ng Omega. Ngayon naman Omega na ang kumakatok. Kumagat na ata ang lason. Nasa dugo na ata ng mga Sonic at si Ryota ngayon ay humaharap na. That's one inhibitor turning down. Medyo malayo pa ang mga ibang minions. Kaya naman makakahinga pa ang Fnatic Onyx. Hinga muna para sa Fnatic Onyx Philippines and Smart Omega. Pwede sila gumawa na naman dito ng action. Okay, si Atoy R ay umaamba na nga nila. Jack Mamba ay nakaharap na rin. Pero again, mapipigilan ng Fnatic Onyx ang plano ng Smart Omega, ang plano ng bagong barangay. Flicker is available para dito kay Ryota. Humaharap ngayon si Super Friends. Pero sa ngayon mukhang nagkakaroon ng possible sandwich play. Si Kelra. The gold standard nag-iisa dito sa mid lane pero masasamahan na naman na ni Super Friends. Audio check, nakita niya lahat! Nahuli ka agad dito si Super Prince, kami ni Crimson Bigo, pero si Jack Mambay kailangan ng umatras. Pumasok na rin dito si Bruce Wayne. This time si King Kong, nakakalahati din kanyang buhay dito sa Atoy R. Umatras na nga rin. Ang bababa ng buhay ng Smart Omega. Kailangan nilang lumayo, kailangan nilang umatras. Magre-replenish muna ng kanya-kanya mga buhay. Pero rundown na nagiging ko ng Fnatic Onyx. Sino ang kanilang mahahanap? Hindi na rin nila i-go-go. Itong si Jom at may paghinga muling gagawin.
Classic Omega game na naman ang ating matutunghayan at napakataas pa ng stakes against Fnatic Onyx. 19 minutes in, nag-disperse ang barangay. Walang nahanap kahit isa, parang Need for Speed lang din. Dumating na yung mga pulis, nagsitakbuhan na yung mga kotse pero walang nahabol ni isa. Isang minuto bago lumabas ang Evolved Lord. And this might just be the Lord that wins the game kung sino mang makakuha. Kumbaga, ito na yung panuldok, ito na yung exclamation point para sa dalawang kupunan na nakikita natin ngayon. Fnatic Onyx Philippines sa Smart Omega, pinaparanas nila. Kumbaga, sinasabi nila sa buong mundo na nanonood ngayon, ganito mag-ML, ganito mag-MLBB. At ito na nga, best NLBB in the world. Napakahirap labanan ng mga Pilipino team para makapag 13-0 ka. Napakalaking bagay niyan. And for Omega naman, para ma-deny yung 14-0, yung immortal run na sana kung mapipigilan nila. That is history itself as well. At tandaan natin, bagong barangay to, men. Hindi na ito yung late game lang, biglang kakapit na tipo na delikado papasok ng playoffs. Tandaan natin, nauna pa sa mga ibang teams na makapasok ng playoffs ang Omega. Oh, maalala natin, dumaan din sa pagsubok ng Smart Omega last season. Nabuo itong lineup na ito. Yung umakyat, yung mga na-transfer na from Oo. MDL. Si Ukir, andyan si Chakmo, andyan si Antonio. At nakita na natin yung chemistry nila na may beaten lang talaga. Pero ito na yung pagkakataon ng Smart Omega na patunayan na kaya nilang makipagsabayan, kaya namin paganahin ang bagong barangay. Ito na ang bagong barangay. Sisimulan ang Evolved Lord. Nandito din naman ang Fnatic Onyx. May matabang wave doon sa may bandang ibaba. Ang kapal Pag nun. nakita nila si Kellra, may malaking chance na i-burst nila ang Evolved Lord na to. Pero mukhang maiilawan ni Super Prince ang Elbush. Pero masyado siyang malapit! Uy, Super Prince, kailangan niya matras dito. Ang sakit kalahati yung buhay niya. Pero sabi niya, dito naman si Brusco, kayang-kaya ko i-save, reset ang maitatawag ng Fnatic Onyx Philippines at Smart Omega. Habang din, sino kanya sisipahin? Si King Kong, naku, malapit si Yan King na. Kong sa kanya. Pwede Ryota. sulipa dito si Atoy R. Reset muna! Reset muna! Sasayawin ulit ang Lord. Mukhang pupunta dito kay Jong. Tignan natin ang wave. Nandun sa likod ng Nolan. Nag-aabang lamang kung sinong lilikod. Si Super Prince ang pinakamalapit sa kanya. Pero yun na nga, nagamit na rin ang Winter's Crown. Mukhang iilawan na rin ni Kirk. Papasok dito si Brusco. Lilipad na rin with a circling eagle. Ay, At nakita! talagaran talikod. Nakita! Nakita nila si Antonio. At mukhang may sandwich play na pwedeng magganap dito ng mid lane. Pero babalik sila doon sa formation around that Lord. Yeah, pagsipa ni Keron, lumapit yung purple buff. Men, may tao ba dyan? Meron eh. Meron lumapit doon sa purple buff or lumapit doon sa may malapit na bush. Again, 24k yung buhay ng Lord na ito. Nag-buy time dito ang kupunan ng Smart Omega. Habang si Andori may kita rin ni Brusco. At this is Super Prince. May flicker si Nilalabas Ryota. lang- Nilalabas lang niya yung kanyang mga lanterns dito. 19k yung buhay ng Lord. Reset na naman. Nalilito na rin yung Lord eh. Nako, mukhang si Okir na huli ng bahagya. Kailangan nila mag-back. May napakalaking wave for na zone. Fnatic Onyx. Ganda na zone. Ang ganda na zone. Sino nga ba makakuha ng Lord na to? Si Ryota ay namatay din. Andon yung retribution at nagwagi ang kulot na bangungot. Ngayon naman ay mamamatay itong si Jom. Pero yung Lord Nako! Lord doon sa may bandang itaas, nakasurvive pa yung maikling buhay ng kristal na yon. At ang Smart Omega hihinga pa rin. Kailangan na nilang ikat yung wave dahil lumisa na yung Lord. 30 seconds para kay Ryota, 40 seconds para dito kay Ang taas. Joe. Napakataas. Wala na sa loob ng base at may minions pa dito sa may bandang mid lane. So, pwede silang kumapit dito while this time si Super Prince nandun yung first. Napakaunad kalahati yung buhay ni Super Prince. Natunaw na rin nila yung Lord. Nasa may bandang itaas itong si Kirk. Ano ang gagawin ng barangay? Kailangan nilang dumepensa kahit ano nang gawin nila. 20 seconds, buy time para kay Ryota at kay Joe. Si Antonio ngayon mukhang magpapahabol sa dalawa. Pero Wala! pumunta din tayo sa may bandang gitna. Ito na ang pag-push nila, Kellra. Ito na nga ba ang history in the making? Si Kera gusto nang matapos itong laban na to. Pinibase na niya ngayon. Nagamit na rin yung mga Winter's Crown. Habang siya pa may matras din. And si King Kong ay mamamatay. Habang si Kirk ay nakakuha na rin ng isa. Bibit-bitin din si Andorio. I mean si Ryota. Nalilito-lito na ako. Napakarami mga nangyayari sa laban na ito. Atras muna si Kera. At ang buong komunidad ng Smart Omega. Buhay pa rin flicker out from Jack Mamba. Buhay pa! TikTok timers na para kay Okir at King Kong. Parehas na sa 45 seconds. 4v4 ang labanan dito sa may bandang gitna. Si Chakto ngayon ay delikado pero si Ryota nakaharap ng isa. Si Kela ay napuntahan pero mukhang makapag-dash palayo. At Okay. buhay pa rin ang Filipino Savage. Oh my gosh, grabe na yung nagaganap. Nabili na yung mga immortality, nabili na rin yung mga Winter's Crown. And si Andorio, again, napakailap. Kumakapit pa rin ng buong barangay sa kanilang base at sa kanilang natitirang kristal doon sa gitna. Ngayon may pagkakataon silang lumabas. May pagkakataon silang lumabas sa kanilang base. 1 minute bago lumabas ang susunod na Lord. This is already the 5th Lord. Pang-5 Lord na ng larong ito. At makikita na natin ang laban ng Omega Timers at ang Onyx Time.
napakatagalan na yung laro, hindi na pwedeng magkamali. In fact, kahit isa lang yung mapitas dito, Burrito, may malaking tsansa na yun ang magpapapanalo. Tandaan natin at 25 minutes, malapit na ang 25-minute mark at ang tataas na rin ang death timers ng mga heroes na ito. Wala silang, kumbaga kapag namatay ka dito, kailangan mo na lang magdasal na hindi matapos kagad yung laban dahil medyo matagal-tagal ang mga death timers, matagal-tagal na panonood sa mga magaganap. And alam naman natin ng Fnatic Onyx at Smart Omega, sanay sila sa ganito, sanay sila sa mga pahabaan na game eh. Kenrat Chakno, Wow. sanay na ang dalawang ito sa late game. To the point na nagtatagisa na sila dito in the 25-minute game number 2. Hindi pa nga to game 3 min eh. Hindi pa ito yung third game. Kung sakaling manalo yung Omega, may makikita pa tayong third. But for Diba? Fnatic Onyx, parang 3 beses na nilang sinusubukan tapusin tong larong to. Oo, kung mayroong pangalawang beses na yan, ito pangatlong beses na para sa Fnatic Onyx Philippines. Ngayon, Circling Eagle, kasama ata itong si Kirk and si Super Prince ay bumababad lamang din. Nagamit yung Zaman Force, na-force ni Jom yung Zaman Force niya para lang makatakas doon sa plano ng Fnatic Onyx Philippines. Pero sa gitna, Ayan na. sa gitna. Ang sakit! Oroy ko po, isang hampas lang Oh, yun. no. Isang hampas lang. And this time, Smart Omega, pipilitin nilang i-reset itong Lord na ito. Kailangan talagang makahanap ng ibang paraan ang Omega dito dahil papatagalin lang ito ng papatagalin ng Fnatic Onyx dahil sa kalamangan na meron sila sa waves. Pero mukhang papasok na nga dito. Mukhang matatamaan din si Ukir pero hindi nila itutuloy. Circling Eagle na panakot lamang ang pinakita ni Brusco at yung Lord ay sinasayaw pa rin nila Herc. Magkakasalubungan ata doon sa may bandang ibaba. Buti nilang dumiko. Itong si Andorio ngayon. Nalaman na nga daw ang Smart Omega and this time. Oh, no! Ni Keller doon sa may bandang ibaba. Go time na nga daw. Sabi dito Omega Timers. Ilalaban na kagad natin. Nagamit na kagad yung with the crown. Here comes Kendra. Nandito na nga rin. Pop yung mga immortality na tumutuba pero nasipa na. Atoy R. Pop na rin yung immortality niya. Si Super Prince ay wala na rin. Nagamit kagad yung with the crown mula dito kay Chak Mamba. And this time, wala si King Kong for the next 70 seconds. 3v5 scenario. Agaran ang bumili ng Guardian Cell para makapag-regen. Pero mukhang si Andorio sunod na magiging target. Si Kenna sumasok din! Lumaban pa sila dito. Napabili rin ng immortality dito si Andorio. Habang may ipin si Kera, Atoy Aray nandito rin. 3 ang tumumba. 2 na lang ang natitira para sa Fnatic Onyx. Ito na nga ata ang pag-extend at ang lason ay nananalay-play pa rin para sa Smart Omega. Game number 3 ay paparating na. Kumagat na ang lason ng bagong barangay. Bagong barangay, bagong lason. Game 3, baby! Grabe! Nararamdaman ko yung dagundong at yanig dito mismo sa Caster Stable, men. Makapigil hininga talaga ang laban na ito. Smart Omega. Pinahirapan ng mga Sonics. Huling game na ng dalawang team na to at bago natin puntahan ang Game 3, puntahan mo